Bago pa man marinig ni Valeria ang sigaw, naramdaman na niya ang hangin sa rooftop na parang may humihila palabas, paibabaw, paalis sa kaligtasan. Isang lobo mapula ang tumilapon sa ere, dumausdos palabas ng barandilya, at sa gilid ng mata niya, nakita niya ang dalawang bata nakasampa sa bakal, mga paa nakalaylay sa kawalan. Pagtawa nila, hinihigop ng hangin sa taas ng gusali. Napasinghap siya, nanigas ang katawan sandali. Diyos ko! Bulong niya sa sarili, habang kumakabog ang dibdib niya ng parang sasabog. Isang hakbang lang, tumilapon na ang lobo. Isang maling galaw lang, dalawang batang yun ang susunod. Binitiwan ni Valeria ang mop na hawak, gumuhit ang basang bakas sa tiles habang tumakbo siya papunta sa pinto ng rooftop na naiwan itong nakabukas. Hoy! Huwag kayong gagalaw! Sigaw niya, pero tinangay ng hangin ang boses niya, parang wala lang. Isang bata tumingin sa kanya, ngumiti pa, hawak ang barandilya. Tita, ang taas! Tili ng isa, parang nagmamalaki. Bumaba kayo diyan please, hingal ni Valeria, halos madulas sa basang sahig habang papalapit. Ramdam niya ang panginginig ng tuhod niya. Hindi siya sanay sa ganitong taas. Sanay siya sa mabababang apartment, sa hagdanang masikip, hindi sa rooftop ng gusali ng bilyonaryo. Isang segundo. Nakita niyang dumausdos ang tsinelas ng isang bata sa makinis na bakal. Kuya! Sigaw ng kakambal, sabay kapit sa damit ng kapatid. Umangat ang isang paa, halos mawala ang balanse. Hindi na nag-isip si Valeria. Tumalon siya. Mahigpit na kumapit ang kamay niya sa braso ng bata. Ramdam niya ang bigat nitong tumulak pababa. Napaluhod siya ng malakas. Kumiskis ang balat ng tuhod niya sa semento. Parang may pinahid na apoy. Ate, masakit. Iyak ng bata. Okay lang, hawak kita. Hingal ni Valeria. Hinihila pataas ang bata, habang ang isa naman mahigpit na nakakapit sa balikat niya. Sa sobrang lakas ng paghila, parang mapuputol ang braso niya, pero hindi niya binitiwan. Sa isip niya, kumislap ang mukha ng nanay niya, si Elena, at ang paulit-ulit nitong paalala. Kapag may bata sa delikadong lugar, huwag kang mag-isip ng iba. Iligtas mo muna. Bumaba ka dali, utos ni Valeria sa kakambal. Pinapadausdos ito papasok sa loob ng barandilya. Sa wakas, naigulong niya ang dalawang bata, papaloob. Saka siya tuluyang bumagsak sa sahig. Pareho silang nadapa, magkakasalubong ang hininga, nagahalo ang iyak at hingal. Ilang segundo silang tatlo lang ang nandun. Dalawang batang nanginginig, isang babaeng duling sa takot. Tapos, saka sumunod ang ingay. Bukas pala ang pinto sa rooftop. Sigaw ng isang bantay. Nasaan ang mga bata? Boses ng isang babae. Matinis. Sanay mag-utos. Narinig ni Valeria ang yabag ng maraming sapatos. Mabilis, mabibigat, galit. Yumakap ng mahigpit sa kanya ang isa sa kambal. Isinusuksok ang mukha sa dibdib niya. Ate, nahulog yung lobo ko. Higbi nito. Basta hindi kayo ang nahulog. Yun ang mahalaga. Bulong ni Valeria. Pinipilit ngumiti kahit nanginginig pa ang kamay niya. Bumungad sa pinto ng rooftop ang ilang security guard, isang manager na naka-necktie, at sa gitna nila, isang babae na nakalaylak na dress, perlas sa tenga, at tinging parang sanay lahat ng tao ay sumunod sa isang lingon lang niya. Si Regina. Sandali siyang natigilan nang makita ang eksenang iyon. Gusot na gusot si Valeria, dugo sa tuhod, yakap ang dalawang pamangkin niya na pareho pang humihikbi. Pero imbes na lumapit at silipin ang sugat ng mga bata, unang dumiretso ang tingin niya sa pinto ng rooftop. Sino ang nag-iwan nito na bukas? Malamig niyang tanong. Walang sumagot. Bumaling ang tingin ng mga bantay kay Valeria na parang automatikong kasalanan ng taong pinakamukhang mahirap sa lugar. Ma'am, nakita po namin yung cleaner na yan na. Nakita niyo akong ano? Putol ni Valeria. Nanginginig ang boses pero hindi na nakapgil.
Nakita niyo ba akong tinulak sila? O nakita niyo akong hinila paakyat pabalik? Tumahimik ang rooftop ilang segundo. Narinig lang ang pag-iyak ng isa sa kambal. Tita, nahulog na sana kami no? Singhot ng bata. Tumitingala kay Regina. Saglit na nanigas ang mukha ni Regina, pero mabilis din niyang binalik ang malamig na ekspresyon. Lumuhod siya sa harap ng mga bata. Pinilit ngumiti. Okay na babies, halika. Kay tita na kayo. Inabot niya ang kamay para kunin sila mula kay Valeria. Pero hindi kumilos ang mga bata. Mas lalo pa silang kumapit kay Valeria para bang siya ang pader na hindi pwedeng bitawan. Ma'am, duguan po yung tuhod ng, babae? Sabat ng isa sa guard, nahihiya. Doon palang napansin ni Regina ang dugo sa sahig. Sandali niyang tinitigan ang tuhod ni Valeria. Gasgas, sugat, may bahid ng alikabok at dugo. At sa likod ng mata niya, parang may sumiklab na alaala. Isang ibang babae, ibang panahon, ibang skandalo. Elena Ramirez. Napakagat siya sa loob ng pisngi. Agad itinulak palayo ang alaala. Ilipat niyo na ang mga bata sa loob. Utos niya, tumayo agad. At linisin ang dugo sa sahig. Nakakahiya to kung may makakita. Isang guard ang lumapit. Marahang inaalis ang bata sa pagkakayakap kay Valeria. Ate, sasama ka? Tanong ng isa. Mga mata nitong puno pa rin ng luha. Ngumiti siya. Kahit pakiramdam niya, siya ang mawawala. Oo, mamaya. Linisin ko lang to ha. Huwag na kayong umakyat dito ulit. Habang pinapababa ang mga bata, naiwan si Valeria at si Regina sa rooftop, kasama ang ilang staff na abalang nag-aayos. Tumalikod si Regina, parang aalis na pero bigla itong lumingon ulit. Anong pangalan mo? Tanong niya. Malamig. Diretso. Valeria po. Valeria Ramirez. Sagot niya. Pinipilit hindi umurong kahit gusto na niyang itago ang apelyido. Sandali. Isang kisap mata lang, pero nakita ni Valeria ang bahagyang panginginig ng pilikmata ni Regina nang marinig ang apelyido. Para bang may tama ang isang lihim na hindi dapat nabanggit. Ramirez? Ulit ni Regina, mababa ang tono. May kamag-anak ka bang, Elena? Parang nabunggo ang dibdib ni Valeria. Napasinghap siya, hindi agad nakasagot. Paano niya sasabihin? Paano niya itatago? Nanay ko po, si Elena. Mahinang sagot niya sa huli. Humigpit ang panga ni Regina. Tumingin siya sa dugo sa sahig, sa pinto ng rooftop na nakabukas pa rin, tapos bumalik sa mukha ni Valeria na halatang pagod, nanginginig, pero nakaangat pa rin ang baba. Ngumiti si Regina, pero hindi umabot sa mata ang nangiti niya. Baba ka na. Bawal na ulit ang cleaner dito sa rooftop. Iniwan siya roon, mag-isa, habang pinupunasan ng janitor ang dugong galing sa tuhod niya na parang mantsa lang sa sahig. Kinagabihan, sa loob ng opisina, sa pinakaitaas na palapag, dumating si Alejandro. Galing meeting. Pagod, itali ang kurbata, pero hindi mapakali ang tingin. Nasaan ang mga bata? Tanong niya agad. Nasa kwarto, natutulog. Sagot ni Regina, nakaupo na, hawak ang isang folder. Safe na safe sila. Salamat sa Diyos. At sa isang taong, nasa maling lugar, sa maling oras. Iniabot niya ang folder kay Alejandro. Anong to? Kunot noong tanong niya. Background check. Sagot ni Regina, nakatitig sa kanya. Ang babae na nagligtas sa mga anak mo, Valeria Ramirez. Binuksan niya ang folder, binasa ang unang pahina. Doon niya unang nakita ang apelyidong yon, nakasulat sa tabi ng pangalan ng nanay ni Valeria, Elena Ramirez. Saglit na kumunot ang noo niya. Parang may narinig na luma at matagal nang ibinaon sa lupa. Pangalan na ayaw na niyang balikan. Hindi aksidente ang lahat, Alejandro. Bulong ni Regina, nakayuko pero matalimang boses. Bumalik na ang nakaraan sa bahay natin at dala niya ang anak niya. Pagkarating pa lang ni Alejandro sa bahay,
Ramdam na niya agad ang bigat ng hangin. Tahimik ang buong mansyon, mas tahimik pa kaysa karaniwan. Wala ang kalabog ng mga laruan ng kambal, wala ang tawa nila. Parang may humigop ng sigla sa loob ng bahay. Umangat ang kilay niya. Nasaan ang mga bata? Tanong niya sa isang yaya na naglalakad sa pasilyo. Nasa playroom po, sir. Sagot nito. Halatang kaba ang boses. Ayaw po nilang lumabas simula kanina. Tumango siya at diretso sa opisina kung saan naghihintay si Regina. Nakaupo, nakatayo ang likod, parang may inilalantad na ebidensya laban sa isang kriminal. Inaantay kita. Bungad nito, malamig. Regina, may sinabi kang nangyari sa rooftop? Tanong niya. Itinanggal ang coat at inilapag sa upuan. Hindi lang nangyari. Sagot niya, inislide ang isang folder sa mesa. Malala. Binuksan niya ang folder, mga larawan, mga printout, at isang maikling ulat mula sa security. Valeria Ramirez, basa niya. Siya ba yung cleaner na nagligtas sa mga bata? Tama, sagot ni Regina, nakahalukip-kip. Pero Alejandro, tingnan mo nang mabuti. Pinagmasdan niya ulit ang mga larawan. Larawan ni Valeria. Simpleng suot, nakangiti. Walang halong bahid, nang palilin lang sa tingin niya. Ano bang problema rito? Tanong niya. Hindi mo ba talaga nakikita? Mariing bumuga si Regina, sabay lapag pa ng isa pang papel. Ang nanay niya, Elena Ramirez. Yun ang babaeng muntik nang magwasak sa pamilya natin noon. Nanigas si Alejandro, parang may nabuklat na lumang sugat. Elena, ulit niya, halos bulong. Tama. Lumapit si Regina, nakayuko sa mesa. Halos kaharap niya ang kapatid. At ngayon, tingnan mo kung sino ang biglang napalapit sa mga anak mo, sa pamilya mo. Humigpit ang hawak ni Alejandro sa ulat. Bahagyang nalabo ang paningin niya habang bumabalik sa alaala. Ang mga bulong-bulungan noon. Ang tatay nila, ang biglang pagkawala nito sa ilang araw. Ang babaeng nagpasiklab ng eskandalo, ang galit ng publiko. Kinuyom niya ang panga. Pero mabilis niya ring umatras mula sa iniisip. Regina, mariin niyang sabi, hindi ibig sabihin, putol nito, tumaas ang boses. Alejandro, may dahilan kung bakit bukas ang pinto sa rooftop at bakit siya ang unang nakakita sa mga bata at bakit siya ang mismong nagligtas. Napataas ang kilay niya. Bakit parang sinasabi mong sinadya niya? Hinding-hindi ko sinasabing sinadya, sagot ni Regina. Pero madiin ang tono. Pero kailangan tayong maging maingat at kailangan mong tingnan to. May inilabas pa siyang isang envelope, inilipat sa harap niya. Usang-usa ang loob niya habang binubuksan ito. Mga resibo, mga transaksyon. Isang larawan ni Valeria, kasama ang isang lalaking mukhang nanghihingi ng bayad o nagpapautang. Ano pa to? Anya, malalim ang boses. Mga taong kausap niya bago siya pumasok bilang cleaner dito. Sagot ni Regina. At tingnan mo ang petsa. Ikalawang araw bago siya nag-apply. Suminghot si Alejandro, nagdududa. Hindi ko pa rin alam kung anong gusto mong palabasin. Kinagat ni Regina ang ibabang labi niya, pero hindi nagpakita ng emosyon. Ayaw kong isipin mo ko na masama, pero Alejandro, pamilya natin ang nakataya. At ang mga bata. Napabuntong hinga siya. Sa isang banda, may punto si Regina. Sa kabilang banda, ang mga mata ni Valeria bago siya umalis sa rooftop kanina. May katapangan, may takot, pero hindi kagaspangan ng isang taong may masamang balak. Tumayo siya. Ikaw ang bahala sa bata ngayon. Ako, kakausapin ko siya. Sigurado ka? Tanong ni Regina, hindi maitago ang tensyon. Baka palabasin ka lang niya. Hindi siya sumagot. Lumabas siya ng opisina at nagtungo sa playroom. Pagbukas niya ng pinto, natanaw niya agad ang kambal. Nakapulupot sa isa't isa, tahimik, namumugto ang mata.
Lumuhod siya sa harap nila. Anak, mahina niyang sabi, bakit kayo umiiyak? Humigpit ang hawak ng isa sa pigi ng kapatid. Papa, ayaw namin kay Tita Regina. Sinisigawan kami kanina. Napasinghap siya. Bakit daw? Dahil hinahanap namin si Ate Valeria. Sagot ng isa, nanginginig ang labi. Gusto namin siya. Parang may humila sa dibdib niya. Dahan-dahan, hinaplos niya ang ulo ng mga anak. Hahanapin natin siya. Pangako niya, kahit hindi niya alam kung totoo o para lang tumigil ang pag-iyak ng mga bata. Paglabas niya ng playroom, kasabay ng pagsara ng pinto ay ang pagbalik ng tanong sa isip niya. Sino ba talaga si Valeria Ramirez? At bakit parang hindi kumpleto ang kwento ni Regina? Pagbaba niya sa main floor, nakita niya si Valeria sa may pintuan. Bit-bit ang maliit na bag, balikat niya bagsak, mukha niya maputla. Sir? Mahina niyang bati. Tila nahihiya pang tumingin sa kanya. Gustong-gusto niyang tanungin agad ang lahat. Pero nauuna ang mga salitang hindi niya inaasahang lalabas sa bibig niya. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Mababa, mahigpit. Natigilan si Valeria, tumango. At sa loob-loob ni Alejandro, may kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Tahimik ang buong opisina nang pumasok si Regina. Pero ang tibok ng puso niya ay malakas, pantay-pantay. Parang may sariling utos. Hindi niya tinanggal ang heels, hindi rin nag-aksaya ng oras. Dire-diretso siyang lumapit sa mesa. Binuksan ang drawer at hinugot ang lumang folder na ilang taon na niyang tinatago. Ramirez. Bulong niya. Mariing inuulit ang apelyido habang binubuksan ang folder. At doon, nakapatong ang isang lumang clipping ng dyaryo. Nakadikit pa ang dilaw na scotch tape. May pamagat na, Scandal! CEO Herrera seen with alleged mistress Elena Ramirez. Nanlamig ang dulo ng mga daliri niya. Hindi niya kailanman nakalimutan ng gabing iyon. Ang nanay nila nagwawala sa sala. Hawak ang dyaryo, sumisigaw, umiiyak, nagmamakaawa kay Alejandro na huwag paniwalaan ang mga chismis. Pero bata pa si Alejandro noon. Hindi niya alam. Wala siyang alam. Ang lahat ng galit at hiya, si Regina ang tumanggap. Hindi na mauulit. Bulong niya, marahang isinara ang folder. Hindi ko hahayaang may Ramirez ulit na sisira sa pamilya namin. Umupo siya. Inikot ang swivel chair at tumingin sa malaking glass wall kung saan tanaw ang buong syudad. Ilang beses siyang huminga ng malalim, pinipilit pakalmahin ang sarili. Pero biglang sumulpot sa isip niya ang eksena sa rooftop. Si Valeria. Sugatan ng tuhod, yakap ang dalawang bata. At ang dalawang batang iyon, kumakapit sa kanya na parang siya ang nanay nila. Hindi, bulong niya, halos mapakagat sa dila. Hindi pwedeng siya. Tumayo siya, kinuha ang cellphone, at nagdial ng isang sikreto at matagal ng number. Sumagot ang boses sa kabilang linya. Ready ka na ba sa assignment? Tanong ng lalaki. Pa-relax. Pero may halong bahid ng trabaho sa tono. Oo. Sagot ni Regina, malamig. I need a full background check kay Valeria Ramirez, lahat. Lalo na tungkol sa nanay niya. May bayad to. Hindi kita tatawagan kung wala. Sagot niya ng walang emosyon. I'll send twice the amount. Basta mabilis. Narinig niya ang maigsing tawa ng lalaki. Gusto ko yan. Text mo lang details. Pagkaputol ng tawag, hinila niya ang isa pang drawer. Mas lihim, mas malalim. At binuksan ang maliit na vault. Sa loob nito, naroon ang isang sobre na may markang H. Estate. Hinawakan niya iyon. Ito ang kopya ng diwang iniwang sulat ng ama nilang namatay. Supplementary will. Hindi ito nakita ng publiko. Hindi rin ito isinama sa legal na dokumento. Nilagay ito sa vault bago pa man namatay ang kanilang abogado. At bakit? Dahil sa isang linya, to my child with Elena Ramirez, should she or the child ever appear? Sumikip ang dibdib ni Regina. Parang may nagdudurog ng buto sa loob niya. Ano ba talaga ang ginawa mo noon, Papa?
Bulong niya, nanginginig ang boses. Pinunasan niya ang luha bago pa ito tumulo. Hindi siya pwedeng maging mahina. Hindi siya pwedeng maging kagaya ng kanilang ina. Basag ng hiya, takot sa tsismis, takot sa pagkawala ng apelyidong Herrera. Kailangan niyang kontrolin ang lahat. Lahat. Bumalik siya sa mesa, binuksan ang laptop, at hinanap ang CCTV files ng araw na yon. Pinanood niya ang eksena. Ang dalawang bata nasa barandiya. Ang pintong bukas. Si Valeria tumatakbo, nadudulas, sinasalo ang bata. Paulit-ulit niyang in-rewind, frame by frame. Tsk! Bulong niya, umiikot ang mata. Pwede ba namang swerte lang siya? Bakit siya nandun ba kasi? Pinatay niya ang video at pinindot ang intercom. Pakisabi sa security na dalhin sa akin ang empleyadong naka-duty sa rooftop nung oras na yon. Ilang minuto lang, pumasok ang isang guard. Ma'am, bakit bukas ang pinto? Tanong niya agad. Walang pasakali. Ma'am, kasi po, hindi ko kailangan ng dahilan. Putol niya. Matalimang tingin. Kailangan ko ng totoo. Ma'am, inutusan po ako ni... Naputol ang lalaki. Mas lalong naningkit ang mata ni Regina. Ni sino? Madiin niyang tanong. Bawat salita parang patak ng yelo. Ma'am, niyo po. Nahihiyang sagot ng lalaki. Sabi niyo po kasi, wag na muna ilak para may aakyat na mag-check ng AC sa taas. Kaya iniwan ko pong bukas. Parang may sumabog sa tenga niya. Pero mabilis niyang kinalma ang sarili. Lumabas ka. Malamig niyang utos. Pagkaalis ng guard, hinampas niya ang mesa. Napalakas. Hindi. Napahawak siya sa sentido. Nagkamali ako. Hindi ko dapat inutusan na buksan yon sa araw na may mga bata. Pinilit niyang huminga. Dahan-dahan. 1, 2, 3. Pero hindi pa siya tapos. Hindi sapat ang pag-iwas. Hindi sapat ang pagtatago. Hindi sapat na magdasal na sana wala nang makaalam. Kung talagang may koneksyon si Valeria sa lumang sugat ng pamilya, kailangan itong putulin. Ngayon pa lang. Kinuha niya ang lipstick sa bag. Madahan siyang ngumiti sa refleksyon sa salamin. Isang ngangiting walang init, walang lambot. Hindi kita papayagang sirain ang mga batang yon. Bulong niya, habang inaayos ang buhok. Hindi kita papayagang kunin ang apelyido namin. Lumabas siya ng opisina, diretso sa hallway. At sa dulo ng pasilyo, sa tabi ng hagdan, nakita niya si Valeria. Bit-bit ang maliit na bag. Tila tapos na ang duty for the day. Isang kisap mata ng pagkasuklam ang tumama sa dibdib ni Regina. Isang kakaibang alon ng takot. Ang galit, ng pagkapuot, na matagal na niyang kinikimkim. Lumapit siya ng dahan-dahan, halos hindi naririnig ang hakbang. Valeria? Tawag niya. May pilit na kabaitan sa tono. May kailangan sana akong itanong. Lumingon ang babae, nakatingin sa kanya ng mahinahon, pero may bahid ng pagod. Ano po yon, ma'am? Lumapit si Regina. Halos isang dipa na lang ang pagitan. Nanay mo. Si Elena. Madiin niyang sabi. Ano bang kinukupkop niyong lihim? Natigilan si Valeria. At sa sandaling huminto ang paghinga nito, alam ni Regina. Nasa tamang direksyon ang panghuhuli niya. Pagkalabas ni Regina sa hallway, naiwan si Valeria na parang nakapako sa sahig. Humigpit ang hawak niya sa strap ng bag. Pilit pinapakalma ang pag-ikot ng sikmura niya. Ano bang kinukupkop niyong lihim? Paulit-ulit na umuugong sa ulo niya ang tanong ni Regina. Hindi niya alam kung galit ba yon, o pananakot, o simpleng paghahanap ng sagot. Pero ramdam niya ang malamig na banta sa ilalim ng bawat salita. Huminga siya ng malalim. Huwag kang matakot, bulong niya sa sarili. Wala kang ginagawang masama. Pero hindi yon sapat para mawala ang kaba sa dibdib niya. Habang pababa siya ng hagdanan, napansin niya ang dalawang maliliit na sapatos sa gilid ng hallway. Pagkasilip niya, nandoon ang kambal,
Nagtatalukbong ng kumot na parang nagtatago. Bakit nandito kayo? Bulong niya. Lumuhod para pantayin ang tingin nila. Tumalon agad ang isa sa kanya, yumakap ng sobrang higpit. Ate Valeria, huwag kang umalis. Hikbi nito. Ayaw namin kay Tita Regina. Galit siya palagi. Napalunok si Valeria. Tumingin siya sa dalawang bata. Parehong may pulang ilong sa kakaiyak. Hindi ako aalis. Bulong niya, kahit hindi niya alam kung totoo ba iyon. Nandito lang ako. Huwag kayong matakot. Nagkatinginan ng kambal, saka mas lalo pang kumapit sa kanya. Bukas ka ba ulit? Tanong ng isa, halos pabulong. Ngumiti siya, kahit masakit ang dibdib niya. Oo, babantayan ko kayong dalawa. Promise. Maya-maya narinig niya ang yabag mula sa dulo ng koridor. Si Alejandro yon. Galit na galit ang itsura. Halatang nanggaling sa tensiyosong usapan sa opisina. Valeria? Tawag niya. Mababa ang boses pero mabilis. Napatingin ang kambal sa kanya at tumayo agad. Papa! Pero imbes na ngumiti o salubungin ang mga bata, tumingin muna si Alejandro kay Valeria. May kung anong tanong sa mata niya, tanong na hindi niya mailabas. Pwede ba kitang makausap saglit? Sabi niya, diretsyong nakatingin. Tumango lang si Valeria. Inihatid niya muna ang kambal sa yaya nila at kahit ayaw nilang bitawan ang kamay niya, pinilit niyang ngumiti. Sandali lang ako. Promise. Nang sila na lang dalawa ni Alejandro sa hallway, doon lang siya nakahinga, pero agad din namang bumalik ang kabang pilit niyang tinatago. Sir, kung tungkol po sa nangyari kanina sa rooftop, hindi. Putol niya. Sabay iwas ng tingin. Parang pinipigil ang emosyon. O siguro, oo, kasama na yung tungkol doon. Nagtama ang mga mata nila. Ramdam ni Valeria na may bigat ang tingin niya. Hindi galit, pero puno ng tanong, duda at takot. Valeria, malumanay, pero seryoso niyang sabi, bakit nandun ka sa rooftop? Huminto ang paghinga ni Valeria sandali. Hindi dahil sa tanong, kundi dahil sa tono. Hindi siya iniimbestigahan, hindi siya inaakusahan, hinahanap lang niya ang totoo. Sir, cleaning schedule ko po yung floor na yon. Nakasulat naman po sa logbook. Mahinahon niyang sagot. Nakita ko pong bukas ang pinto, tapos narinig ko ang tawa nila. Tumingin si Alejandro sa sahig, nagkuyom ng kamao. Muntik na talaga. Hindi niya natapos ang pangungusap, parang kinakagat ng takot. Safe po sila ngayon, bulong ni Valeria, halos parang inaalo siya. Wala na pong mangyayari sa kanila. Umangat ang tingin niya. At sa unang pagkakataon, mula nang magkakilala sila, nakita niya ang tunay na takot sa mata ni Alejandro. Hindi para sa kumpanya, hindi para sa pangalan, kundi para sa dalawang batang mahal na mahal niya. Salamat, mahinang sabi niya. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung hindi ka nandoon. Naramdaman niyang umiinit ang mukha niya, pero pilit niya itong nilabanan. Ginawa ko lang po ang dapat gawin, kahit sinong tao gagawin yon. Umiling si Alejandro. Hindi lahat gagawin yon. Saglit silang natahimik. At doon muling sumingit sa isip ni Valeria ang tanong ni Regina. Ano bang kinukupkop niyong lihim? Gustong-gusto niyang itanong kay Alejandro kung ano ang alam niya tungkol sa ina nito, tungkol kay Elena, tungkol sa nakaraan. Pero hindi niya kaya. Hindi pa ngayon. Hindi pa habang nanginginig pa rin ang tuhod niya. Napansin ni Alejandro ang hiwa sa tuhod niya. Namumula at may kaunting dugo pa. Nasaktan ka, sabi niya. Natawa si Valeria ng mahina, halatang pilit. Hindi naman po grabe. Halika, utos niya. Biglang nagbago ang tono. Hindi na tanong, hindi na duda, kundi pag-aalala. Nilingon niya si Valeria. Papagamot natin yan. Hindi kita hahayaang maglakad pa uwi ng ganyan. Napatigil siya. Sir, hindi na kailangan. Valeria, putol niya. Hayaan mo naman akong magpasalamat kahit kaunti.
At doon, unang beses niyang naramdaman na ang tono ni Alejandro ay hindi tono ng boss, kundi tono ng isang taong natatakot nang mawala siya. Sumunod siya, tahimik. Pero sa bawat hakbang, ramdam niya na may nagbabago. Hindi niya alam kung anong klaseng pagbabago yon, pero alam niyang delikado. At habang binubuksan ni Alejandro ang pinto ng maliit na clinic room ng mansyon, isang malamig na hangin ang dumaan sa likod ng leeg niya. Isang sensasyong parang babala. Simula pa lang ito, at wala na siyang lusot pabalik. Malamig ang loob ng maliit na clinic room, pero mas malamig ang pakiramdam ni Alejandro habang nakaupo si Valeria sa harap niya. Tahimik lang itong nakatungo habang hinuhugasan niya ang sugat sa tuhod nito gamit ang maligamgam na tubig. "Masakit ba?" tanong niya. Mababa ang boses. "Kaunti lang po," sagot ni Valeria. Pilit na nakangiti. "Sanay na po ako sa mga gasgas na ganyan." Napakunot ang noo niya. Bakit parang normal lang dito ang masaktan? Dahan-dahan niyang itinapal ang antiseptic gauze sa hiwa. Paglapit ng kamay niya sa balat nito, napansin niya ang panginginig sa balikat ni Valeria. Hindi dahil sa sakit, dahil sa takot. "Valeria," mahina niyang sabi, "may ginawa ba si Regina sa'yo?" Napatingin ito sa kanya, isang tingin na puno ng alinlangan, takot at pagod na hindi niya kailanman napansin noon. "Wala po." Mabilis na sagot nito, pero halatang may itinatago. Tinatanong lang niya tungkol sa nanay ko. Huminto si Alejandro. Parang may malamig na bakal na inihampas sa dibdib niya. "Elena?" Ulit niya, halos bulong. Tumango si Valeria ng mabagal. At doon niya nakita ang isang emosyon na hindi niya inaasahan. Hindi galit, hindi hiya, kundi sakit. Matagal, malalim, parang sugat na hindi niya gustong bungkalin, pero lagi namang bumabalik. "Alejandro." Napalayo siya sa isip. Bigla niyang narealize ang pangalan ang lumabas sa bibig nito. Sir na tinatawag sa kanya ng lahat. Pero si Valeria, nabitawan ng bibig nito ang unang pangalan niya na parang hindi sinasadya. Ninitigan niya ito. Hindi niya alam kung bakit napangiti siya. "Kahit kaunti, pwede mong sabihin sa akin ang totoo," malumanay niyang sabi. "Hindi ako tulad ng iniisip mo." Huminga ng malalim si Valeria, tumigil, at marahang binitawan ang salitang matagal nang nakadikit sa lalamunan niya. "Si Mama, hindi niya sinira ang pamilya niyo," sabi niya. Nanginginig ang tinig. "Hindi siya masamang tao. Hindi ko sinasabing, pero iniisip ng lahat na siya iyon." Putol nito, pinipigilan ng luha. "Kahit kami, kahit ako, tinuring kami ng mga kapitbahay na parang sumpa, at hindi namin alam kung bakit." Natigilan si Alejandro, hindi dahil sa sinabi nito, kundi sa kung paano niya ito sinabi. Hindi yon kwento ng isang babaeng may tinatagong motibo. Iyon ay kwento ng isang taong may dalang sakit na masyadong matagal nang pasan. "Bakit hindi mo sinabi noon pa?" tanong niya softly. "Dahil wala namang maniniwala," sagot ni Valeria, halos pabulungi. "At dahil baka isipin ninyo na ginagamit ko ang mga anak ninyo para makalapit." Umangat ang tingin niya. Seryoso? Tapat? "Hindi kita iniisip ng ganon." Tahimik, pero mabigat, na parang may biglang nawasak na pader sa pagitan nila. Maya-maya, kumabog ang cellphone ni Alejandro sa bulsa. Inilabas niya ito. Si Regina, 3 missed calls. Napangiwi siya. Ano bang problema ng babaeng yon? Bulong niya. "Sir?" tanong ni Valeria. May halong pag-aalala. Wala siyang naisagot. Tumayo lang siya at nilapag ang kahit linis pang cotton pad. "Valeria?" sabi niya. Seryoso. "Ayokong ma-stress ka sa kahit ano ngayon. Gusto kong malinaw to." Napakunot ang noo nito. "Ang alin po?" "Kung may problema ka sa loob ng bahay na to, kahit ano, kahit maliit,
Sabihin mo sa akin, hindi kay Regina, hindi sa kahit sinong staff, sa akin lang. Nanlaki ang mata ni Valeria, halata ang gulat. Sir, bakit po? Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung bakit. O, baka alam niya, pero ayaw niya pang tanggapin. Dahil ayokong maulit ang nangyari sa rooftop, sagot niya, diretso ang tingin. Dahil ayokong matakot ka ulit. At higit sa lahat, dahil ayokong mawala ka bigla. Nag-init ang mukha ni Valeria. Napalayo ito, napayuko. Sir, wag po ninyong sabihin ng ganyan. Bakit? Tanong niya, dahan-dahan lumapit. Kasi, humigpit ang hawak nito sa laylayan ng damit niya. Kasi baka masanay ako. At sa unang pagkakataon, mula nang namatay ang asawa niya, naramdaman ni Alejandro ang isang bagay na hindi niya ine-expect. Takot. Takot na baka tama si Valeria. Takot na baka pareho silang mahulog. Takot na baka huli na kapag na-realize niya. Isang katok ang pumutol sa tensyon. Sir? Boses ng yaya. Hinahanap na po kayo ni Ma'am Regina sa office. Napasara ang mata ni Alejandro. Pigil ang inis. Pigil ang pag-aalala. Sabihin mong parating ako. Sagot niya. At bago pa lumabas si Valeria sa klinik, tinawag niya ito. Valeria. Lumingon ang babae. Kung ano man ang sabihin ni Regina, sabi niya, mabigat at tapat. Ako ang paniniwalaan ko. Hindi siya. At doon niya nakita ang unang piraso ng tiwalang dahan-dahang bumabalik sa mata ni Valeria. Isang pirasong maaaring magbago ng lahat. Isang pirasong maaaring sirain si Regina. Kapag nalaman niya, hindi mahilig sa katahimikan si Chef Morales, pero ngayong gabi, parang masyadong maingay ang tik-tak ng wall clock sa maliit na kitchen office niya. 7:30 na, halos lahat ng staff sa kusina ay naka-clock out na. Naiwan na lang ang amoy ng sabong panghugas at mantikang natuyo sa hangin. Sa maliit na mesa, nakabukas ang isang ledger, pero hindi yun ang binabasa niya. Nakatingin lang siya sa ibabaw ng stainless counter sa isang maliit na itim na USB na nakapatong doon. Huminga siya ng malalim. Anong ginagawa mo, Morales? Bulong niya sa sarili. Pinisil ang tulay ng ilong. Pwede ka namang magbulag-bulagan. Pero tuwing ipipikit niya ang mata, bumabalik sa isip niya ang eksena sa rooftop. Ang dalawang batang halos mahulog, ang pintong bukas, at si Regina na tila mas inuna pang maghanap ng may kasalanan kaysa magpasalamat. Hindi niya kayang magbulag-bulagan. Naalalang muli ang araw na inutusan siya ni Regina. Chef, may aakyat mamaya. Para sa AC service, huwag mo nang ipalak ang pinto sa rooftop ha? Sabi nito noon. Casual lang, parang walang delikado. Opo, ma'am. Sagot niya noon. Hindi nag-isip. Akala niya, normal lang. Pero walang dumating na taga-ayos ng AC. Ang dumating, 2 batang makukulit at isang babaeng duguan ng tuhod. Ngayon, hindi na niya kayang sabihin sa sariling aksidente lang lahat. Umalingaw-ngaw sa maliit na kwarto ang tunog ng isang papalapit na takong. Ang hakbang na matagal na niyang kilala. Regina. Mabilis niyang dinampot ang USB at isinuksok sa bulsa ng apron bago pa bumukas ang pinto. Chef Morales, tawag ni Regina. Nakasilip lang ng kaunti ang ulo sa pinto. Gising ka pa pala. Ma'am, bati niya pilit ng ngumiti. Nag-aayos lang po ng inventory. Pumasok si Regina. Naka-business dress pa rin kahit gabi na, parang hindi napapagod. Tumigil ito sa tapat ng mesa at tiningnan ang ledger na nakabukas. Mabuti naman at maayos ka pa rin sa trabaho, sabi niya. Tila may ibang ibig na pahiwatig. Sa panahon ngayon, mahirap ang mawalan ng pinagkakakitaan, di ba? Alam ni Morales na hindi iyon simpleng komento. Bawat salita ni Regina may kasamang tali. Maswerte po ako at nandito pa rin. Mahinahon niyang sagot, pilit na hindi nagpapakita ng kaba.
Nilingon siya ni Regina. Diretso ang tingin. May naririnig akong kung ano-anong bulungan sa staff. Anya, may mga nagtatangka raw manghusga sa mga desisyon ko. Ayoko ng tsismis sa loob ng bahay, chef. Umiling siya agad. Wala po sa akin galing yun, ma'am. Sigurado ka? Tanong ni Regina. Lumalapit sa kanya ng isang hakbang. Ikaw ang pinakamatagal dito. Ikaw ang nakakita sa maraming bagay. Ikaw rin ang delikado kung magsisimula kang magsalita. Napalunok si Morales. Ramdam niya ang bigat ng tingin nito. Parang hinihiwa siya ng walang kutsilyo. Ma'am, trabaho ko lang po ang kusina. Anya, pilit na nanatiling magalang. Wala po akong alam sa kung anumang nangyayari sa taas. Ngumiti si Regina. Ngiti na walang init. Siguraduhin mong ganun nga. Mahina. Pero matalim na, sabi niya. Para wala tayong problema. Nang lumabas na si Regina sa kitchen office, parang may naiwan na mabigat na ulap sa loob. Hinintay ni Morales na tuluyang maglaho ang yabag ng takong nito bago siya muling huminga ng malalim. Dahan-dahan niyang hinugot ang USB sa bulsa. Hindi siya sir, hindi siya abogado, hindi siya politiko. Isa lang siyang chef na minahalang trabahong ito at ang mga batang pinalaki niya sa kusina. Mula nang magsimula sila kumain ng solid food. Pero nakita niya kung paano tingnan ni Regina si Valeria. Kung paano nito husgahan, tanungin, at lapitan na parang mababang uri. At nakita rin niya ang paraan ng pagyakap ng kambal kay Valeria. Ang panibagong liwanag sa mata ni Alejandro kapag nakikita ang mga bata na masaya. Kung may isang bagay na natutunan niya sa tagal sa pamilyang ito yon. Kapag may pera, may kasinungalingan. Pero hindi ibig sabihin nun na wala nang natitirang taong totoo. Tiniknan niya ang cellphone niya. 7:52 p.m. Kailangan na niyang kumilos. Binuksan niya ang maliit na drawer sa gilid ng mesa. Nandoon ang isang naka-charge na lumang cellphone. Hindi naka-register sa pangalan niya. Prepaid lang. Ilang araw na mula nang una niyang iyon ang voice recorder app nito. Nung gabing kinumpronta siya ni Regina sa mismong kusina, naalala niya pa, Chef, huwag mong kalimutang bukas ang pinto sa rooftop ha. Mabilis lang yon, wala namang aakyat na bata. Sabi ni Regina noon, nakangiti pa. Ma'am, delikado po. Sinabi ko nang ako ang bahala. Putol nito. Gusto mo bang palitan kita ng mas masunuring staff? Hindi niya iyon malilimutan. At hindi rin siya nakalimot na isave ang recording. Ngayon, ikokopya niya iyon sa USB kasama ng isang video clip mula sa CCTV sa kusina kung saan kita si Regina nakausap ang isang lalaking hindi staff, yung taong nakita niyang pabalik-balik nitong mga nakaraang linggo. Sinaksak niya ang USB sa gilid ng lumang laptop sa mesa. Nagbukas ang lumang window screen, mabagal, pero sapat. Isa-isang kinopya ni Morales ang files. Audio Recording 01, 02, 03, CCTV Kitchen Clip, MP4. Habang naglo-load, tumingin siya sa pintuan. Walang tao. Tahimik. Morales, anong pinapasok mo sa gulo na to? Bulong niya ulit, nanginginig ang kamay. Pero naalala niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kamay niya sa dining area ilang taon na ang nakalipas. Tito Chef, paglaki ko, gusto ko rin magluto para kay Papa, sabi ng isa sa kambal noon, nakangiti. Hindi na niya kayang ikulong ang sarili sa takot kung ang kinalalabasan ay delikado ang mga batang iyon. Pagkatapos makumpleto ang pagkopya, ineject niya ang USB at hinawakan ito ng mahigpit, parang rosaryo. Pagbalik sa cellphone, nag-type siya ng bagong email gamit ang isang luma at anonymous na account na ginawa niya kanina lang. Truth for Herreras at sa 2. Alejandro Herrera 8. Subject, for your eyes only. About Regina and the rooftop. Nag-type siya ng mabagal. Bawat letra parang binabato niya ang sarili sa apoy. Sir Alejandro, pasensya na sa paraang ito.
Isa akong tao sa loob ng bahay ninyo na nakakita ng maraming bagay. May mga recording po akong kailangan ninyong marinig tungkol sa nangyari sa rooftop at sa plano ni Ma'am Regina. Kung mahal ninyo ang mga anak ninyo at ang katotohanan, pakinggan ninyo po ang laman ng USB na to. 1 taong matagal nyo nang pinagkakatiwalaan sa kusina. Napakapit siya sa mesa, pinindot ang send, nagloading ang bar, nanginginig ang sikmura niya, parang gusto niyang bawiin, pero huli na. Email sent, tinanggal niya ang USB, isinilid sa maliit na puting sobre, at itinago sa ilalim ng stack ng paper towel sa isang sulok ng cabinet. Lugar na alam niyang siya lang ang humahawak. Pagkabuntong hininga niya ng malalim, sa kanya lang narinig ang pagbukas ng pinto. Chef? Napalingon siya. Nakapako siya sa kinatatayuan niya. Si Regina, nakatayo sa may bukana ng pinto. Mga braso nakahalukip-kip. Ang tingin nito nakatutok hindi sa mukha niya, kundi sa USB port ng laptop. Nakakabunot lang niya ng device, ilang segundo pa lang ang nakakalipas. May inaasikaso ka bang espesyal ngayong gabi? Tanong nito, malumanay ang boses, pero malamig ang mga mata. At doon, naramdaman ni Morales na wala ng atrasan. Hindi agad napansin ni Valeria na tumigil na pala ang ulan sa labas. Nakaupo siya sa gilid ng lumang kama sa inuupahan niyang kwarto, nakatingin sa basang bintana na parang may mababago kung titigan lang niya ng matagal. Sa tabi niya, nakapatong pa rin ang maliit na envelope na ipapadala sana niya sa pawn shop kinabukasan. Mga huling alahas ni Mama Elena na ayaw niyang isanla, pero wala na siyang choice. Huminga siya ng malalim. Ma, kung nakikita mo lang ako ngayon. Bulong niya, pilit na ngumiti kahit mag-isa. Kasabay ng buntong hininga niya ang maingay na katok sa pinto. Tok, 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 napabalikwas siya. Sandali lang po. Sigaw niya sabay tayo at mabilis na inayos ang suot na lumang blouse. Pagbukas niya ng pinto, hindi landlord ang bumungad. 2 pulis, 1 babae, 1 lalaki. Parehong seryoso ang mukha. Ma'am Valeria Ramirez? Tanong ng pulis na lalaki. Parang may malamig na bakal na dumampi sa batok niya. Opo, bakit po? Ipinakita ng babaeng pulis ang isang papel. May warrant of arrest po laban sa inyo. Malinis ang tono nito, pero walang pakiramdam. Para sa kasong estafa, falsification of documents, at attempted extortion against the Herrera family. Parang naubos ang hangin sa baga ni Valeria. Ano pong sinasabi niyo? Nanginginig ang boses niya. Hindi ko po alam yan. Mali po yan. Ma'am, putol ng pulis na lalaki. May karapatan po kayong manahimik at may karapatan kayong kumuha ng abogado. Ano man ang sasabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa hukuman. Nanlumo ang tuhod ni Valeria. Parang gusto niyang mapaupo sa sahig. Ako po ba to talaga? Bulong niya. Halos hindi na niya marinig ang sarili. Valeria Ramirez, ulit ng pulis na babae. Bahala na po ang korte kung ano ang totoo. Sumama na po kayo sa amin. Hindi na niya maalala kung paano niya naisara ang pinto, kung paano niya nakuha ang maliit na bag, kung paano niya naalala pang ilak ang kwarto niya. Ang naaalala lang niya, ang malamig na bakal na posa sa pulso niya, at ang tingin ng mga kapitbahay sa eskinita. Halo ng awa, chismis, at ayan na naman. Anak ng kabit yan nung dati. Bulong ng isa. Sinabi ko na nga ba, may balak yan sa mayayaman. Sagot ng isa pa. Pinilit ni Valeria na huwag lumingon. Pinikit niya na lang ang mga mata, hinayaan ng luha na hindi niya mapigilan. Sa loob ng mobil, habang umaandar, ramdam niya ang galaw ng sasakyan. Pero parang lumulutang ang isip niya. Paano nila nagawa to? Paano umabot sa ganito? Pumasok sa isip niya ang mukha ni Regina. Ang malamig nitong tingin. Ang tanong nitong paulit-ulit. Ano bang kinukupkop niyong lihim? At sa ilalim nun,
Isang masakit na hinala. Si Regina ang may gawa nito. Kasunod naman nun ang mukha ni Alejandro, kung paano siya tumingin sa klinik, kung paano niya nilinis ang sugat niya, kung paano nito sinabi, "Kung may problema ka, sa akin ka magsasabi." Napakagat si Valeria sa loob ng pisngi. "Sir, Alejandro?" Bulong niya, halos hindi marinig. "Naniniwala po ba kayo sa akin ngayon?" Pagdating sa presinto, mabilis ang proseso pero mabigat. Fingerprint, pictorial, mga papel na pinipirmahan niya kahit hindi niya naiintindihan ng buo. "Kung ayaw mong pumirma, ma'am, mas tatagal lang to," sabi ng isa. Medyo inip na. "Pwede po ba akong tumawag?" Tanong niya, halos pabulong. Kahit isa lang po. Wala po akong abogado." Nagkatinginan ang dalawang pulis. Tumango ang isa. "Sige, isang tawag lang." Ibinigay sa kanya ang lumang cellphone ng opisina. Nakatingin lang sila sa kanya, parang nagbabantay kung may itatakas pa siyang sekreto. Sino ang tatawagan niya? Si landlord? Wala ring magagawa. Kamag-anak? Wala. Si Alejandro? Napanganga siya. Saka mabilis na umiling. Hindi. Baka mas lalo lang akong magmukhang desperada. Naalala niya ang binigay na maliit na calling card isang beses sa labas ng korte noong sumama siya kay kapitbahay upang mag-follow up sa annulment case nito, abogadong pro bono. "Kung may problema ka, tawagan mo ko," sabi ng babae noon. Inukay niya ang loob ng wallet, nanginginig ang mga daliri hanggang sa makita niya ang gusot na card. Dinial niya ang number. Halos pipigilan ang hininga. "Hello?" Sagot ng boses sa kabilang linya, babae, matatag. "Attorney?" Nautal niyang sabi. "Pasensya na po, kay kliyente niyo po ito. Dati, si Ate Lorna ang nagbigay sa akin ng number. Nasa presinto po ako ngayon." "Anong pangalan mo?" Mabilis na tanong ng abogado. "V. Valeria Ramirez po." "Anong kaso?" "Estafa daw po. At kung ano-ano pa. Laban po sa pamilyang Herrera." Sandaling natahimik sa kabilang linya. "Sige," sabi ng abogado sa huli. Matatag ang boses. "Huwag kang magsasalita sa kahit kanino pa tungkol sa detalye ng kaso mo. Sabihin mong may lawyer ka na. Papunta ako dyan." Nag-init ang mata niya. "Opo, salamat po." Pagkaputol ng tawag, dinala siya ng pulis sa maliit na selda pang hold. Hindi pa kulungan na totoo, pero sapat na para maramdaman niya ang bigat ng rehas. May dalawang babae na sa loob, parehong tila sanay na. May isa pang nakaupo sa sahig, tahimik lang, nakapikit. "Ate, bagong salta?" Tanong ng isa, pilit na may halong biro. Hindi sumagot si Valeria. Umupo siya sa sulok, yumakap sa tuhod. "Mabait ka pala, no?" Bumulong ang isang alaala. Boses ni Valeria nung kausap niya ang kambal. "Huwag kayong matakot. Nandito lang ako." Ngayon, siya naman ang takot na takot. "Nasaan na kayo ngayon? Naiintindihan niyo ba bakit ako nawala?" Hindi niya alam kung ilang minuto o oras na ang lumipas nang marinig niya ang pagbukas ng bakal na gate sa hallway. "Valeria Ramirez!" Tawag ng boses. Napalingon siya. Lumapit sa rehas ang isang babaeng naka-blazer, may daladalang folder at sling bag. "Valeria? Ako si Attorney Ruiz. Pakilala nito." "Halika, may kailangan tayong pag-usapan." Pinagbuksan siya ng pulis. Tumayo si Valeria, nanginginig pa rin, at sumunod. Dinala sila sa maliit na interrogation room. May mesa, 2 upuan, at isang recorder sa gitna. Umupo si Attorney Ruiz sa harap niya, diretsong tumingin. "Okay? Anya? Sa ngayon, hindi ka muna sasagot sa tanong ng pulis tungkol sa detalye ng kaso mo. Ako muna ang kakausap sa'yo." Tumango si Valeria. Halos wala ng boses. "Una sa lahat," sabi ng abogado. Medyo lumambot ang paraan ng pagsasalita. "Hindi kita huhusgahan. Kailangan ko lang ng totoo galing sa'yo. May ginawa ka ba sa pera nila?" "Wala po."
Mabilis na sagot ni Valeria. Tumulo ang luha. Hindi po ako kumuha ng kahit ano sa kanila. Trabaho lang po ang habol ko. Nagpadala nga po ako ng pera sa landlord sa utang namin. Pero galing po yun sa sahod ko, hindi sa kanila. May pinapirma ba sa'yo na dokumento bukod sa kontrata? Tanong ng abogado. Napaisip siya. Pilit inaalala. May pinakita po sa akin si Ma'am Regina minsan. Parang form daw para sa security clearance. Pinapirma niya ako ng mabilis. Hindi ko na nabasa lahat kasi nagmamadali siya. Tumango si Attorney Ruiz, nagsusulat ng notes. Expected ko na yan, bulong nito. Ganyan madalas ang pattern. Parang may liwanag na kaunting sumilip sa dilim. Attorney, nanginginig ang boses ni Valeria. May maniniwala po ba sa akin? Umangat ang tingin ni Ruiz. Kung wala kang kasama dati, ngayon meron na. Seryoso nitong sabi. At hindi lahat sa pamilya Herrera ay kalaban mo. Naiintindihan mo. Si Sir Alejandro, mahina niyang tanong. Kung matalino siya, oo. Sagot ni Ruiz. Pero hindi tayo pwede umasa lang sa mabait na puso. Kailangan natin ng ebidensya. Napayo ko si Valeria, parang muling nabawasan ng pag-asa. Saan po tayo kukuha nun? Huminga ng malalim ang abogado. Sa kadahan-dahang ngumiti. Sa totoo, sagot nito. At minsan, may ibang taong ayaw na ring manahimik. Mula sa bag niya, may hinugot si Attorney Ruiz na maliit na brown envelope. May nagpaabot nito sa opisina ko bago ako pumunta rito. Paliwanag niya. Hindi ko pa naririnig lahat, pero ang nakasulat sa labas. Itinapat niya ang envelope kay Valeria. Sa sulat kamay, nakasulat. Para kay Valeria. Tungkol kay Regina at sa rooftop. Parang biglang nagising ang puso niya. Sa sino po nagpadala? Bulong niya. Hindi ko pa pwedeng sabihin ng sigurado. Sagot ni Ruiz. Pero may note sa loob. At may USB. Kapag totoo ang laman nito? Huminto sandali ang abogado. Tumingin diretso kay Valeria. Pwedeng baligtarin nito ang kaso. At doon, sa gitna ng malamig na kwarto ng presinto, unang beses muling nabuo sa dibdib ni Valeria ang isang malinaw na bagay. Hindi lang siya biktima. May laban siya. Hindi sanay si Alejandro na may kaguluhan sa umaga. Sa bahay ng mga Herrera, laging pareho ang ritual. Gigising ang kambal bago ang alarm. Tatakbo sa kwarto niya, mag-aagawan sa unan, sabay kakain ng almusal sa mahabang mesa. Maingay, magulo, pero masaya. Ngayong umagang ito, tahimik ang buong mansyon. Walang tawa, walang kaluskos ng maliliit na paa. Nasaan ang mga bata? Agad niyang tanong paglapas ng kwarto. Suot pa ang puting polo na hindi pa niya nasasara hanggang leeg. Lumapit ang isa sa mga yaya, halatang puyat. Sir, ayaw po nilang bumaba. Maingat nitong sagot. Magdamag po silang umiiyak kagabi. Napakunot ang noo ni Alejandro. Bakit daw? Hinahanap po si Ate Valeria. Mahina ang boses nito. Ayaw pong maniwala na hindi na siya babalik. Para bang may kumurot sa loob ng dibdib niya. Hindi ko sinabing hindi na siya babalik. Malamig, pero kontrolado niyang tugon. Sino ang nagsabi noon? Hindi sumagot ang yaya. Napayuko lang ito. At doon pumasok, hindi akala ni Valeria na ang himig ng sariling pangalan niya ay pwedeng maging ganoon kabigat. Case of People versus Valeria Ramirez. Basang-basa ng clerk, malamig ang tono. Estafa, falsification of documents, at attempted extortion. Parang may kumurot sa sikmura niya habang nakaupo sa kahoy na bangko sa loob ng maliit na courtroom. Amoy lumang papel, kape, at pawis ng mga taong ilang oras nang nakaupo at naghihintay ng hatol. Hawak ni Valeria ang magkabilang palad. Pinaglalapat niya ang mga iyon sa kandungan. Pilit pinipigilan ang panginginig. Huminga ka. Mahina ang paalala ni Attorney Ruiz sa tabi niya. Hindi pa ito dulo.
Pre-hearing lang ito. Tumango siya, pero hindi mapawi ang bigat sa dibdib. Sa harap nasa magkabilang side ang prosecutor at isang pribadong abogado na kinontrata ni Regina. Nakaupo ang babae sa second row. Maayos ang makeup, perpektong tuwid ang likod, at nakayuko naman na parang nagluluksa. Kung hindi alam ni Valeria ang totoo, baka naniwala rin siyang biktima si Regina. Ready na ang prosecution? Tanong ng judge. Seryoso, pero hindi mukhang masungit. Yes, Your Honor. Sagot ng prosecutor. We have submitted the complaint affidavit signed by Miss Regina Herrera, legal guardian of the minors and representative ng household. Napakurap si Valeria, legal guardian. Representative, parang sinasabi ng bawat salita na ang buong mundo ng mga bata nasa kamay ni Regina. Defense? Tanong ng judge, sabay tingin kay Ruiz. Your Honor, mahinahong sagot ni Attorney Ruiz. We received a copy of the complaint, but we are contesting the basis of the charges. May hawak po kaming ebidensya na magpapakita na ang mga dokumentong sinasabing pineke ni Miss Valeria ay may posibilidad na na-prepare ng ibang tao. Umangat ang tingin ng prosecutor. Speculation, Your Honor. Mabilis na sabat nito. So far, hearsay lang po iyan. Ngumiti ng manipis si Ruiz. Hindi po, Your Honor, hindi lang hearsay. May dala po kaming audio recording at video clip. Umigting ang puso ni Valeria. USB, naalala niya ang envelope, naalala niya ang sulat. Tungkol kay Regina at sa rooftop. Before we proceed, putol ng judge, nasaan ang complainant? Miss Regina Herrera? Tumayo si Regina, mahinhing na kayuko. Nandito po, Your Honor. Do you affirm na lahat ng statements sa complaint affidavit ay totoo? Tanong ng judge. Tumingala si Regina, bahagyang kumurap, sabay tumingin kay Valeria. Sa isang segundo, sumilip ang lamig sa mata nito, bago ulit nagbalik ang pekeng lungkot. Opo, Your Honor. Sagot niya. Ginawa ko lang po ito para protektahan ang mga pamangkin ko at ang kapatid ko. At ang sarili mong bulsa, gustong isigaw ni Valeria, pero nanatili siyang tahimik, kagat ang loob ng pisngi. Defense, proceed, sabi ng judge. Tumayo si Ruiz diretso ang tindig. Your Honor, bago po kami mag-present ng ebidensya, may gusto lang pong makita ang korte. Lumingon siya sa likod ng courtroom. Sumunod si Valeria sa tingin niya, at muntik nang tumigil ang puso niya. Nakatayo sa may pinto si Alejandro. Nakasuot siya ng simpleng navy suit, walang kurbata, halatang nagmamadaling umalis kung saan man siya galing. Medyo magulo ang buhok at may bakas ng puyat sa ilalim ng mata. Pero ang pinaka-nakakapanginig, ang paraan ng tingin niya kay Valeria. Hindi iyon tingin ng isang boss sa empleyado. Hindi iyon tingin ng isang akusado sa posibleng kriminal. Iyon ay tingin ng isang taong nagsisisi. Your Honor, pagpapatuloy ni Ruiz, we would like Mr. Alejandro Herrera to be recognized as the real party in interest and potential witness for the defense. Nagbulungan ng ilang tao sa loob. Kahit si Valeria, napalingon kay Ruiz, gulat. Witness, para sa akin? Umangat ang kilay ng prosecutor. Your Honor, this is highly irregular. Siya ang head ng pamilya na inaakusahan na tinangkang ma-extort. Bakit siya kakampi ng akusado? Sasagutin po iyan ng testimonya niya. Sagot ni Ruiz, walang atras. At ng USB na dala namin. Tumingin ang judge kay Alejandro. Mr. Herrera, willing ka bang tumestigo ngayon? Malalim na huminga si Alejandro, saka lumapit. Bawat hakbang parang desisyon na hindi na niya kayang bawiin. Yes, Your Honor. Napatingin si Regina. Bahagyang namutla ang mukha niya. Please approach the witness stand. Utos ng judge. Habang nilalapitan ni Alejandro ang witness stand, hindi maiwasan ni Valeria na balikan ang lahat. Ang paggising ng mga bata na umiiyak, ang paglinis niya ng sugat niya, ang pangako nitong, ako ang paniniwalaan ko, hindi si Regina. Totoo ba yon? O hanggang salita lang?
Nag-oath si Alejandro. Sumagot ng I do at umupo. Mr. Herrera, unang tanong ni Ruiz, kilala niyo po ba ang akusado na si Miss Valeria Ramirez? Kilala ko siya bilang cleaner at naging temporary nanny ng mga anak ko. Sagot niya, malinaw ang boses kahit may bakas ng tensyon. At bilang babae na nagligtas sa kanila mula sa pagkahulog sa rooftop, muling nagbulungan ang mga tao sa likod. Si Valeria hindi mapigilang mapaluha. Sa tingin niyo po ba, tanong ni Ruiz, may motibo siya para saktan ng mga bata o gamitin sila para makapan lamang sa inyo? Umiling si Alejandro mariin. Wala. On what basis? Singit ng prosecutor. Opinion lang yan, Your Honor. May ibibigay po kaming basihan, sagot ni Ruiz, sabay inilabas ang maliit na USB mula sa folder. Your Honor, this USB contains audio recordings at isang video clip na ibinigay sa amin ng isang anonymous na source mula mismo sa bahay ng mga Herrera. Umangat ang kilay ng judge. Totoo ba yan, Mr. Herrera? Tanong niya kay Alejandro. May natanggap akong email kahapon mula sa isang taong kilala ko na matagal ng empleyado sa bahay. Sagot ni Alejandro. Sinabi niyang may ebidensya siya tungkol sa nangyari sa rooftop at sa mga utos ng ate ko. Si Regina. Napasinghap si Valeria, si Chef Morales. Parang nakakita siya ng maliit na ilaw sa dulo ng mahabang lagusan. Your Honor, wika ni Ruiz, hihilingin po namin na pakinggan ng korte ang isang bahagi ng recording. Matapos ang ilang segundo ng pag-aayos, ikinabit ng court staff ang USB sa laptop na nakakonect sa maliit na speaker. Tahimik ang lahat. Sumunod, umalingaw-ngaw sa buong courtroom ang boses ni Regina. Malinaw, walang duda. Chef, wag mong kalimutang bukas ang pinto sa rooftop ha. Mabilis lang yon, wala namang aakyat na bata. Sumunod ang boses ni Morales, alanganin. Ma'am, delikado po. Sinabi ko nang ako ang bahala. Sagot ni Regina sa recording, mas matalim. Gusto mo bang palitan kita ng mas masunuring staff? Parang may nahulog na mabigat na bato sa sahig. Walang kumilos, walang huminga. Sa upuan, nanigas si Regina. Halos hindi makapaniwala sa narinig o sa mismong sarili niyang boses. Your Honor, malumanay pero matalim ang boses ni Ruiz. Ito pa lang po ang unang file. May mga sumunod pang recording na nagpapakita na pagkatapos ng insidente, ang naging priority ni Miss Regina ay hindi ang kaligtasan ng mga bata, kundi ang paghahanap ng paraan para palabasing may masamang intensyon si Miss Valeria. Muling nagtaas ng kamay ang prosecutor, halatang nabigla rin. Your Honor, we request time to examine the authenticity of the recording. Sasailalim sa forensic kung kinakailangan, tugon ng judge. Pero sa puntong ito, sapat na itong basihan para sa issue ng bail. Huminga ng malalim ang judge, sabay lingon kay Valeria. Miss Ramirez, sa ngayon, hindi pa natin dinidinig ang buong kaso. Pero base sa bagong ebidensya at testimony ni Mr. Herrera, may sapat na pagdududa sa pananagutan mo sa mga ibinibintang sayo. Napahigpit ang hawak ni Valeria sa gilid ng mesa. Kaya't, pagpapatuloy ng judge, pinapayagan ng korte ang petition for bail. You may post bail in the amount of... Hindi na narinig ni Valeria ang eksaktong halaga. Ang narinig na lang niya. At pansamantalang makakalaya habang dinidinig ang kaso. Parang biglang gumaan ang buong katawan niya. Hindi pa tapos ang laban pero may pag-asa. Napatingin siya kay Alejandro. Nakatitig ito sa kanya at sa unang pagkakataon, walang duda sa mata nito. Pagkatapos ng hearing, dinala siya pabalik sa holding area para sa final processing ng bail. Habang hinihintay si Attorney Ruiz na ayusin ang papeles, sumilip si Alejandro sa pinto, pinayagan saglit ng guard. Valeria, tawag niya. Lumingon siya, luha na naman agad ang unang sumulpot. Sir, Alejandro, hindi ka na nag-iisa. Mahina ngunit mariin niyang sabi.
Hindi kita hahayaang pagbintangan na ganito ulit. Gustong-gusto niyang maniwala. At sa sandaling iyon, kahit sandali lang, naniwala siya. Nagpapasalamat po ako, bulong niya, para sa akin at para sa mga bata. Ngumiti si Alejandro, pagod pero totoo. Para sa atin, sagot niya. At may isa pa tayong kailangang harapin. Si Regina, hula niya. Si Regina, sagot niya. Humigpit ang panga. Hindi pa siya titigil. At may kutob akong may susunod pa siyang galaw. Bago pa siya makasagot, may kumatok sa metal na pinto. Miss Ramirez, tawag ng isang pulis. May kailangan kayong pirmahan. At may isa pang opisyal na gusto kayong makausap. Nagkatinginan sila ni Alejandro, parehong kinabahan. Paglabas ni Valeria sa maliit na hallway, sinalubong siya ng isang lalaki na nakabarong. May dalang envelope na may tatak ng bangko. Miss Valeria Ramirez? Tanong nito. Opo, sagot niya, naguguluhan. Ako po si representative ng bank. Gusto ko lang pong ipaalam. Binuksan niya ang envelope, naglabas ng ilang papel. Na may formal na reklamo na po laban sa inyo tungkol sa malaking halagang pumasok at lumabas sa account sa pangalan ninyo nitong mga nakaraang buwan. Parang muling nabura ang ilaw sa dulo ng lagusan. Anong account? Nanginginig niyang tanong. Wala po akong ganong pera. Wala nga po akong sapat na ipon. Humigpit ang hawak ng lalaki sa folder. Nakarehistro po sa pangalan niyo, Miss Ramirez. At base sa initial report, galing po ang malaking bahagi ng halagang yon sa Herrera Main Corporate Account. Sa kabilang dulo ng hallway, sa likod ng salamin, nakatayo si Regina. Nakatalikod na parang aalis na. Pero bago ito tuluyang lumakad palayo, bahagya itong lumingon. Sa sulok ng labi niya, may isang maliit, malamig na ngiti na parang sinasabi, akala mo tapos na? Halos hindi na maalala ni Alejandro kung paano siya nakauwi mula sa korte papunta sa main office ng kumpanya. Alam lang niya, pagpasok niya sa private elevator, mabigat ang dibdib niya. Halo ng galit, pagod, at isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Hiya sa sarili. Matagal na niyang pinaniwalaan si Regina sa lahat ng bagay. Ngayon, unti-unti nang nabubura iyon. Pagbukas ng elevator sa executive floor, sinalubong siya agad ng CFO nila. Si Mr. Dizon, hawak ang makapal na folder at mukhang hindi na natulog. Sir Alejandro, agad nitong bati. Halatang nagmamadali. Kailangan na po talaga nating mag-usap tungkol sa internal audit na pinagawa ninyo kahapon. Tumigil si Alejandro sa gitna ng hallway. May nahanap na ba kayo? Malamig niyang tanong. Tumango si Dizon, nag-ayos ng salamin sa ilong. Malaki po, sir, at hindi ninyo magugustuhan. Pumasok sila sa conference room na sila lang dalawa. Isinara ni Alejandro ang pinto, saka siya umupo sa dulo ng mahabang mesa. Ipakita mo na, utos niya. Binuksan ni Dizon ang folder. Nasa ibabaw ang isang summary sheet, mga linya ng account numbers, petsa at halaga. Sir, ito po yung Herrera Main Corporate Account. Paliwanag niya. May consistent na small transfers na nangyari sa loob ng halos isang taon. Hindi masyadong halata dahil hati-hati, tig-iilang milyon lang. Pero kapag pinagsama, itinuro niya ang total sa ibaba. Lalong lumalim ang guhit sa noo ni Alejandro. Ganito kalaki ang nailabas? At walang formal board approval? Malamig niyang tanong. Hindi raw kailangan, sir. Maingat na sagot ni Dizon. Ayon sa email ni Ma'am Regina, ito raw ay para sa confidential outside consultancy at special charity fund, kaya hindi na masyadong tinutukan. Consultancy? Mariing ulit ni Alejandro. Kanino? Humugot ng isang papel si Dizon. Printout ng bank transfer details. Dito po, sir, sa isang account sa ibang bangko. Sa pangalan ni Miss Valeria Ramirez.
Parang may humampas sa sentido ni Alejandro. Kay Valeria? Halos hindi makapaniwalang tanong niya. Opo, sir. Pero nag-aatubili si Dizon. May napansin po ang audit team. Lahat ng transfers ang nag-request at nag-authorize. Iisang internal user lang. Umangat ang tingin ni Alejandro. Tumalim. Sino? Tahimik na ibinaba ni Dizon ang isa pang papel. Screen capture ng internal system log. Naka-highlight ang isang username. Regina Herrera Admin. Ilang segundo, walang kumikilos. Tahimik ang buong conference room, tanging pag-ikot lang ng aircon ang maririnig. Sigurado kayo? Mababa. Pero matalim ang boses ni Alejandro. 3 times na po namin na-verify, sir. Sagot ni Dizon. Pati IP address, pati oras ng pag-login. Lahat tugma sa oras na nasa opisina si Ma'am Regina. At hinugot pa nito ang isa pang dokumento. Ito po ang specimen signature na ginamit sa pag-open ng account ni Miss Valeria. Tiningnan iyon ni Alejandro. Pirma ni Valeria. Pero hindi pa siya tapos. Kinuha niya mula sa bulsa ang photocopy ng employment contract ni Valeria na nakuha niya kay HR. May pirma rin ito sa dulo. Magkatabi niyang inilapag ang dalawang papel. Tiningnan niyang mabuti. Hindi siya handwriting expert, pero kahit sinong may mata makakakita. Magkaiba ang bagsak, magkaiba ang liko, magkaiba ang pressure. Fake yung sa bank account. Mahina, pero malinaw niyang sabi. Tumango si Dizon. Yan din po ang initial finding ng isang external handwriting analyst na kinokonsult namin off the record. Dagdag nito, hindi sa iisang kamay nanggaling ang dalawang pirma. Umangat ang tingin ni Alejandro, tumitig sa CFO. May iba pa ba kayong nakita? Humugot ng hangin si Dizon, halatang nag-aalangan. Meron po. Sir, naalala niyo po yung supplementary will ng ama ninyo? Yung hindi naman naging official sa korte pero kinulong lang sa vault? Nanlamig ang batok ni Alejandro. Paano mo nalaman yon? Tanong niya. Mababa ang tono. Nabanggit ni Ma'am Regina sa email sa akin months ago. Sagot ni Dizon, kinakabahan, na kung sakaling may lumabas na anak sa labas daw ng ama ninyo, kailangan daw nating maging strategic sa financial structure ng kumpanya. Kaya siya nag-uutos ng paghahanda ng hiwalay na pondo na hindi dadaan sa board. Parang biglang lumabo ang paningin ni Alejandro. Will, anak sa labas. Elena Ramirez, si Valeria. Ito ba ang kinatatakutan ni Regina? Na baka may karapatan si Valeria sa bahagi ng estate? Kaya niya ibinubuhos sa pangalan nito ang pera para pagkatapos ipasok siya sa kulungan bilang magnanakaw? Sir, nagpigil si Dizon. Kung gusto niyo pong maging patas, kailangan nating i-report to formally sa board at sa legal. Hindi sumagot si Alejandro. Dahan-dahan niyang isinara ang folder, saka tumayo. Wala kang nakita ngayon. Mahinahon, pero mabigat niyang sabi. Hanggat hindi ko pa nakakausap ang ate ko. Pero sir, kapag lumabas to nang hindi pa ako handa, mauuna siyang gumalaw. Dagdag niya. At kapag gumalaw si Regina ng desperado, alam mong hindi lang pera ang kayang niyang isugal. Naalala niya ang mga bata. Ang paraan ng tingin ni Regina sa mga pamangkin niya na parang mga piyesa lang sa laro. Huminga siya ng malalim. Handa ka bang tumestigo kung sakali? Diretsong tanong ni Alejandro. Kinagat ni Dizon ang labi niya, pero tumango. Kung para sa katotohanan, sir, oo. Tumango si Alejandro. Salamat. Paglabas niya ng conference room, nag-vibrate ang cellphone niya sa bulsa. Isang text mula kay Attorney Ruiz. Na-post na ang bail. Lalabas na si Valeria ngayong hapon. Pero alerto tayo. May bagong galaw ang camp ni Regina sa bankside. Napahinto siya sa gitna ng hallway. Nauna na siya. Siyempre. Pinindot niya ang call button at tinawagan si Ruiz. Attorney? Bungad niya.
hindi na nag-intro. May hawak na rin akong ebidensya mula sa loob ng company. Transfer sa account na nakapangalan kay Valeria, pero si Regina ang nag-authorize. Magandang balita yan, sagot ni Ruiz, pero may kaba sa boses. Kaso may pangit na balita rin. Yung bank rep kanina sa presinto, malakas ang hinala kung may hawak silang mga papel na ipapakita na si Valeria ang nag-open ng account personally. Posibleng pinapeke ang ID niya o may ginamit na impersonator. Maaari bang hindi i-honor ng bank ang complaint kung may mapakitang ibang ebidensya? Tanong niya. Kung may sabit sa internal logs at sa authorization. Sagot ni Ruiz, pwedeng bumalik ang tama kay Regina. Pero kailangan pa natin ng isang bagay. Alin? 1 taong handang umamin na siya mismo ang inutusan. 1 taong malapit sa loob na kilala siya. Sagot ni Ruiz. Biglang sumagi sa isip ni Alejandro si Chef Morales. Tatawagan ko si Morales, sabi niya agad. Siya ang nagpadala ng USB. Bilisan nyo, babala ni Ruiz. Sa mga ganitong laban, laging may nauunang mawala. Pagkababa ng tawag, agad niyang dinial ang number ni Morales. Ringing, walang sumasagot. Muli niyang tinawagan, pangatlo, pang-apat. Sa ika-5 beses, may sumagot, pero hindi si Morales. Hello? Boses ng batang lalaki sa kabilang linya. Medyo kinakabahan. Sino po ito? This is Alejandro Herrera. Mabilis niyang sabi. Nandyan ba si Chef Morales? Tahimik sandali sa kabilang linya bago sumagot ang bata. Si Tito Chef po, wala po dito. Kinuha po siya ng 2 lalaki kanina. Sabi po nila, may emergency sa bahay ng amo niya. Parang may lumubog na yelo sa sikmura ni Alejandro. Kailan? Pigil niyang tanong. Mga 1 oras pa lang po, sagot ng bata. Nagmamadali po sila. Hindi na nga po nakapagpaalam ng maayos kay Lola. Napakuyom ng kamao si Alejandro. Alam niyang hindi iyon emergency. May nag-uunahan ng magtago ng ebidensya. Mabilis niyang tinapos ang tawag. Saka tumakbo papunta sa sariling opisina. Hindi na iniintindi ang mga empleyadong nagbubukas ng bibig pero hindi makapagtanong. Pagpasok niya, binuksan niya ang drawer kung saan nakatago ang lumang folder ng supplementary will ng ama nila. Walang laman. Humigpit ang panga niya. Sa mesa, may naiwan na maliit na folded note. Kilalang-kilala niya ang sulat kamay. Ginig ang kamay niyang binuksan yon. 1 linya lang ang nakasulat. Huwag mong kalimutan, bunso. Ako pa rin ang mas nauna sa apelyidong to. Kung sisirain mo ako, isasama kong bumagsak ang lahat ng mahal mo. At doon, sa gitna ng sarili niyang opisina, unang beses na malinaw na naisip ni Alejandro, hindi na ito simpleng away pamilya. Isa na itong digmaan at si Valeria, nasa gitna ng putukan.